si Teacher Tess. At kami ang inyong maging teacher sa ating Good News Club! Ano ba ang Good News Club? Ang Good News Club ay isang oras na pag-aaral ng salita ng Diyos. At doon tayo matututo ng memory verse at saka ng mga isang exciting na story tungkol sa isang tao at lalo-lalo na isang Bible lesson. Kaya kami po, Ano ba? Ano bang gagawin natin? at meron din tayo teacher, kailangan nakinig sila ng mabuti kasi meron tayong review. Kasi kapag magtatanong tayo sila ay sasagot. At ang exciting part din, tayo ay kakanta! Okay. Gusto niyo ba yung kumanta? Opo! Yes. So, yan ang gagawin natin sa Venus Club ng isang oras. Okay. Tinatawagan ko si Ma'am Tess, siya yung panguna sa atin sa prayer. Okay, mga bata, tayo muna tayong lahat. Siyempre, bago tayo ang gawin natin, kailangan nag-pray tayo. So, pag nag-pray tayo, dapat nakapikit ang mata. Huwag mo nang kausapin yung katabi mo, no? Kasi ang kausapin natin ay si Jesus. So, close your eyes, pray tayo. Panginoon, maraming salamat po sa hapon ito. Kami po ay mag-aaral at matututo na inyong mga salita. Dalayan po namin ang bawat isang bata ay maging mabuting tagapakinig. Sila po ay mag-behave at makinig mabuti para mamaya ay magkaroon po sila ng mga prayers sa mga tanong. So, gabayan niyo po kami, maging ang mga teachers ay patuloy na maging blessing po sa bawat isa. Ito po ang samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, children. Sige, salamat. O, pwede na po. Meron tayong rules, no? Kasi kailangan, para hindi tayo, halimbawa, kung gusto nyo lumabas, hindi tayo basta-basta tatayo. Kaya, para hindi tayo mangungulit ng mga kaklase o kasama natin dito sa Buddhist Club. So, rules natin, tatlo. Ilan yung rules natin? Tatlo. Okay, rule number 1. Okay, pag tinaas ni teacher ito, ibig sabihin, rule number 1, hindi pag nagsasalita si teacher dito, tapos sasabihin ko, rule number 1, hindi na. Habang nagsasalita si teacher, pag may na-observe ako na kailangan gamitin yung rules, gaganito na ako. Dapat alam nyo na yon. Ano yun, ano? Pag ganito yung ginawa ni teacher, dapat alam nyo. At pag ganito, dapat alam nyo. At yun na yung gagawin. So, rule number 1, ibig sabihin, keep quiet. Kaya kung nagturo dito si ng teacher, para tuloy-tuloy at wala ingay, gagawin si teacher. So, huwag na kayong sasagot na, keep quiet. Ano yung sasagot? Gawin nyo na lang. Pag ganyan, gawin na lang quietly. No? And then, rule number 2, hands on your lap. Sit properly and hands on your lap. Walang nakaslouch na gano'n. Kasi baka nakaslide kayo, matulog kayo habang si teacher yung nagtuturo. So, rule number 2, sit properly at para hindi kayo namin ng tenga ng kaklase ninyo at hindi kayo nangangalabit na yung Kaya pag may nakita si teacher na gano'n, tataas ko to. Meaning, rule number 2 at you will sit properly. Gamit na ba yung posture natin? And then, pag ganito, rule number 3 is kapag may nakita kong tayo ng tayo, siguro gusto niya magpunta ng CR. O kaya, nagtanong si teacher, sabay-sabay sumasagot, paano natin maririnig yung sagot kung sabay-sabay naman? No? Kapag nagtanong ako, nagtanong si teacher, gusto niyo ko sumagot, magtataas ng kamay. Para yung tatawagin ng teacher, yun ang sasagot ng sabay-sabay. O kaya pag nakikita kong gusto nyo mag-CR, o kaya gusto nyo magpaalam kay teacher, huwag kayong basta lalabas ha. Baka hindi nyo mapapansin, wala na pala kayo dyan. So ang gagawin ninyo, magtatas kayo ng kamay, tapos sasabihin nyo na medyo out or gusto nyo mag-CR. Para magpapaalam kayo ha. Kasi baka mamasyal kayo sa labas, hindi ko alam. Wala na pala kayo dito sa loob. So rule number 1, quiet. Rule number 2, sit properly and hands on your lap. And rule number 3 is raise your hand. Okay, clear na ba tayo sa ating
meron ng nakaaway o nakagalit. Ang bait nila, very good. Ako po. Ikaw, oo. Nagsusorry ka ba pag may nakaaway ka? Hindi. Kaaway ko po kasi. Sino dito yung nagsusorry pag may nakaaway? Hindi. Very good. Bait na bata. no? Pero naririnig niyo bang sinasabi nila, sige, pinapatawad na kita? Wala, diba? Sana maganda, no, na marinig natin yun na pinapatawad na kita. Pero alam nyo, meron akong isang kilala na nagsabi na pinapatawad na kita. Sino kaya yun? Sino kaya yun na sinasabi, pinapatawad na kita sa iyong mga kasalanan? Basahin nyo nga yung dito sa word, ni teacher. Word up. Word up. Ang word up ay mga salita na ating pag-aaralan na magpapaalala sa atin tungkol sa kwento, connected ito sa kwento. Ngayon, habang nagkukwento si teacher, pag binanggit niya yung word up, ito ang sasabihin ninyo. Kasi sa buong klase natin ng 1 hour, pag sumigaw si teacher ng word up, ito ang isisigaw ninyo. Ano yung word up natin? Magbasahin muna ni teacher. Jesus Christ can forgive your sin. Ano yung natin? Jesus Christ can forgive your sin. Okay, ito ay isang katotohanan na ating matututunan sa araw nito na Jesus Christ can forgive your sin. Naniniwala ba kayo na si Jesus ay pinatawad na ang ating mga kasalanan? Opo. Oo. Kasi nung namatay siya, doon sa krus ng Kalbaryo, nabuhos ang kanyang dugo para bayaran ang kaparusahan ng kasalanan natin. Yun ay pagpapakita na tayo ay kanyang pinatawad na. Ang kanyang pagkamatay sa krus, ang kanyang pagkalibing at kanyang muling pagkabuhay at pagbabalik sa langit ay pagpapakita ng pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ngayon, kapag tayo ay pinatawaran na, kailangan tanggapin natin yung pagpapatawad. Oo, pinatawad ka nga niya, pero hindi mo naman kinilala yung pagpapatawad niya. Kaya kailangan natin itong kilalanin sa pamamagitan ng pananampalataya sa ginawa o buong pusong paniniwala sa ginawa ni Jesus na ang ating kasalanan ay pinatawad na. Tayo ay maniniwala na si Jesus lamang ang nagbayad sa ating mga kasalanan at wala nang ibang paraan, wala nang ibang daan. Only Jesus can forgive your sin. Kaya nananampalataya ba kayo mga bata na si Jesus lamang ang makakapagpatawad sa ating mga kasalanan? Opo. Kaya ulit yung ating word up. Jesus Christ can forgive your sin. Isa pa. Jesus Christ can forgive your sin. O, tatanggalin ko. O, ano yung word up natin? Jesus Christ can forgive our sin. Mamaya, pag nagturo ako, nagturo si Sir Mark, nagturo si Tess, pag sinabi niyang word up, ano yung sasabihin niya? Jesus Christ can forgive your sin. Good. Ibahin natin, no? Pag sinabi word up, tayo kayo, tapos itataas niyo yung kamay niyo, sasabihin niyo yung word up. Sige, sabay-sabay. Word up! Jesus Christ can forgive your sin. Ito pa ulit, upo. 1, 2, 3, word up! Jesus Christ can forgive your sin. Ayan, very good. Sige. Okay, mga bata, mahal. Ngayon ba, paano mo ipinakita na mahal mo ang mga magulang? How do you show? Yan, minahal. Tama. Ano pa? Kikis, di ba? Sinasabi natin, yung magic words, hindi dapat nawawala yun. Kahit kami matatanda na, sinasabi pa rin namin sa mga magulang. Kasi magpapakita na mahal natin yung ating mga magulang. Pero alam niyo ba na mayroong higit na nagmamahalin sa'yo? Sino kaya siya? Yun yung aawitin natin. I will teach you a song. My God loves you. Do you know the song? No.
yung mga puno, ano pa? mga ibon, mga Tama, hayop. diba? Kung pagkakita ng mahal tayo, kasi ginawa natin para sa atin, diba? Kasi nakakatulong niya. So, bata nais ng Diyos na maranasan mo yung pagmamahal niya. Sa ating Buddhist club, malalaman natin kung paano natin maranasan yung pagmamahal. Pero kung ikaw bata naranasan mo na yung love of God, pwede mo share sa iba kung tayo, Jesus, ibigay ng kanyang buhay para kay anak. Sige tayo tumayo, uwitin natin. Kami ay nakaswami. God loves me, and all the wonders I see. The rainbow shines through my window. My God loves me. Okay, dalawang teacher dito. After natin. Natin after. Okay. My God loves me, and all the wonders I see. The rainbow shines through my window. My God loves One me. more. My God loves me, and all the wonders I see. The rainbow shines through my window. My God loves me. Hindi ko ba pakita? Minsan ba ay naitanong mo sarili, totoo ba na napatawad ng ating mga kasalanan? Opo. Tanong mo ba yan? Totoo ba na pinatawad na ni Jesus yung ating mga kasalanan? Ang huling salita na ibinili ni Jesus kung siya ay nasa cross ay ano? Sabi niya, it is finished. Ibig sabihin, naganap na. Natapos na binayaran ni Jesus ang iyo at ang ating kasalanan. Di ba po? Binayaran ni Jesus ang ating mga kasalanan. Sabi, kung tinanggap mo na si Jesus sa puso mo bilang tagapagligtas, kailangan mo hawakan yung pangako ng Diyos na pinatawad niya ang iyong kasalanan. May sinasabi sa verse natin. Ano yung verse natin? Ay, by the way, before we continue, ay next na. Ayan. Sabi sa 1 John 5:13. Basahin natin. I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. So sinulat dito sa salita ng Diyos sa Bible, ang ginawa ng ating Panginoong Jesus para paniwalaan natin na si Jesus, anak ng Diyos, ibinigay niya yung kanyang buhay at kanyang buhay para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan na yan, kailangan habang ikaw ay nandito sa mundo. Ang buhay na walang hanggan, para parangalan ng Diyos, at ang buhay na walang hanggan ay balang araw. Kasama mo ako sa kanyang kaya doon sa langit. Okay? So yan po yun. Sabi po sa 1 John 5:13, let's read. I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. Sa patunay din po yan na kung tinanggap mo si Jesus sa puso mo, ikaw ay mayroon ng buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Maybe sinasabi mo sa sarili mo, hindi ko ramdam na totoo na ako ay pinatawad ng Jesus. Alam mo ba na yung pagpapatawad ng Diyos ay hindi doon sa ating nararamdaman. Hindi yun nag-depend sa ating nararamdaman. It based on the saan? Faith in Jesus. Yung pananiwala mo na si Jesus ay namatay sa krus para bayaran ang iyong mga kasalanan. So, tingnan natin yung last verse, John 16. Ayan, sabi, ilalagay natin yung pangalan, yung pangako ng Diyos para mapatunayan natin na ikaw at ikaw ay may buhay na walang. Sige, John 3:16, sabay-sabay natin pang sabihin, go. For God so loved the Mark, world pangalan
only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Ayan yung patunay na ikaw ay mayroon ng buhay na walang hanggan. So, naniniwala ka na ba na ikaw ay may buhay na walang hanggan? Opo. Na ikaw ay pinatawad na ng Diyos sa iyong mga kasalanan? Opo. Yes. Sige, mag-aral tayo muna patungkol sa panalangin. So, kung tanongin ko kayo, ano ang panalangin para sa inyo? Ano ang panalangin? Ano? Yes, tama. Pinakausap ang Diyos. Kaya natin, balik na lang po sa taas. Okay? Kaya, ano ang panalangin? Basahin natin. Ito ay pakikipag-usap sa Diyos. Kapag tayo ay nananalangin, sino yung kausap natin? Ang Diyos. Ang Diyos. Kung may kailangan kay nanay, kay tatay, kailangan mo ng pera pang project, anong ginagawa mo? Pinakausap. Tama, dahil bilang nay, kailangan mo ng pera sa project ko sa school. Tama, ginagawa din mo ba? Kasi alam mo na sila nanay, sa tatay, sila ay magpuprovide ng iyo. Same thing with God. If you have Jesus in your heart, if you believe that you have eternal life, of course, God wants you to talk to Him anytime and anywhere. Sabi mo sa Kanya yung kailangan mo. Dahil si God ay tumutulong sa akin. Sige mga bata, tayo tumayo at tayo manalangin. Ay may natin ng mga kamay na tayo po ang ulong at mapitig ng mga dahil. Tayo ay manalangin. Lord, salamat po dahil kayo ang aming Diyos na nagbibigay sa amin ng buhay na walang hanggan. Salamat po sa ginawa ng aming Panginoong Jesus, nag-alay ng kanyang buhay para bayaran ang aming mga kasalanan. Thank you, Lord. And Lord, help us magawa po namin, Panginoon, yung nais niyo po sa aming buhay. Thank you for answering our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Sige mga bata. Bata, ano ba yung, sige, pwede na kayo maupo. Ano ba yung magandang, ano yung mabuting balita na nangyari sa inyo? Gusto niyo i-share kay teacher mo? Yung sa 1 week, di ba Saturday ngayon? O, doon sa 5 araw ba, ano yung magandang nangyari sa inyo na pwede nyo sabihin sa akin? Ay, balita. Sige. Sige nga, share mo. Ay, wow! Walang lalo na pag inuwi mo yun kay mami at kay daddy, ano? Okay, ano pa? Sino pa? Ano pa? Siya lang ba yung may 5 stars? Ay, hindi ba pa? Kahit hindi siya stars. Ay, uy! Ay, sige. Naluto daw yung paborito niyang ulam. Ako din, kanina umaga. Ang sarap ng breakfast ko. Thank you much. Nakapulong po ako ng pera. Ay, wow! Yes! Nakapulong siya ng pera. O siguro, may paggagamitan si batang Emily, no? Yung sa pera na kanyang napulot. Alam ko ba mga bata na ako din mayroong good news? Ano kaya yung good news na yun? Sige nga. Ang good news ay isi-share ko sa inyo sa pamamagitan ng isang awitin. O, sige nga. Paki-flash yan. O, basahin ko muna siya bago natin kakantahin, no? So, good news, good news. Ano yung good news? Christ died for me. Good news if I believe. Good news, I'm saved eternally. That's wonderful, extra. Good news. Ay, ang gandang balita yun, ano? So, si Kristo ay namatay para sa atin. Pero bago ko i-share sa inyo ano yung kahulugan nito, gusto ko kakatahin ko muna makikinig kayo. Okay, no? Good news, Christ died for me. Good news, if I believe. Good news, I'm saved eternally. That's wonderful, extra. Good news. Okay, thank you, Teacher Mark. Alam niyo ba, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, kaya tayo ay mayroong good news.
ibinigay niya ang kanyang anak dahil mahal kanya. Sabi sa John 3:16 sa Bible, for God so loved you. For God so loved the world. Hindi yung umiikot, kundi ikaw yun yung nakatira din sa world na umiikot. Mahal ka niya at ang Diyos na nagmamahal sa iyo ay siya ang manilikha. At lumikha siya ng special na creation at walang iba kundi ikaw yun. Sino yung special na creation ng Diyos? Ako! Ako. Sige nga mga bata, sabihin nyo, ako ay special na likha ng Diyos. Ako ay espesyal na likha ng Diyos. Sapagkat ikaw ay mahal niya. Sino ang mahal ng Diyos? Ako! Sabihin nyo mga bata, ako ay mahal ng Diyos. Ako ay mahal ng Diyos. Yes, kahit tayo ay makasalanan, tayo ay minahal ng Diyos. Kahit bata pa tayo, sabi sa Bible, pinanganak tayo, isinilang tayo na nais gumawa ng kasalanan. Tayo ay makasalanan pa lang mula pa nung nasa tiyan pa lang tayo ng ating nanay. Kaya hindi natin masasabi na, ay wala akong kasalanan. Kasi sabi sa Romans 3:23, ang lahat ay nagkasala. Ibig sabihin, ako yun at ikaw yun. At dahil yung magandang plano ng Diyos sa iyo at ikaw ay mahal niya, yung good news sa atin ay ibinigay niya ang kanyang buntong anak na si Jesus para siya yung magbayad sa ating mga kasalanan. Kasi may bayad, may kaparusahan ng kasalanan. At yun ay ibinigay sa atin ng kabayaran, yung pagkamatay ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Sabi niya, Christ died. Para kanino? For me. Sabihin nga natin, si Kristo ay namatay para sa akin. Si Kristo ay mahal para sa akin. Okay, hindi lang siya nanatiling patay. Nung ikatlong araw, muli siyang nabuhay at siya ay umakyat doon sa langit para maghanda ng lugar para sa iyo. So exciting, no? Pag bumalik si Jesus, makakasama natin siya. Hindi na tayo hiwalay sa Diyos magpakailanman, kundi tayo ay kasama ng Diyos. Pero mayroon tayong gagawin doon sa good news na binigay ng Diyos sa atin. Kailangan tayo ay maniwala. Sabi niya, magiging good news lang ito if I will believe. Nais ng Diyos na ikaw ay maniwala, manampalataya, ibig sabihin sa buong isip at puso mo na yung ginawa ni Jesus ang magpapatawad sa aking mga kasalanan. At kung ikaw ay mananampalataya, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. No? Yes, walang hanggan. Ibig sabihin, alam niyo ba yung unli, ang tawag nung sinasabi nilang unli? Unlimited or bottomless. Ibig sabihin yun, ang buhay Yung sila natin, planes, walang nila, hanggan. infinity. Is eternal. Di ba ang gandang good news yun? Ang gandang balita? Yes, so nais ng Diyos na tandaan ninyo, ang good news na yun ay bigay para sa akin at sa iyo. Again, sinong mahal ng Diyos? Ako! Sabihin natin, Mahal ako ng Diyos. yan ang extra good news. Ano? Okay, ulitin natin ulit. So, ngayon, pwede nyo na akong sabayan. Okay, sabayan. Christ died for me. Good news, if I believe. Good news, I'm saved eternally. That's wonderful, extra good news. Isa pa. Good news, Christ died for me. Good news, if I believe. Good news, I'm saved eternally. That's wonderful, extra good news. Yes, pwede maayon kayo ito. Ayun, ano yung nakikita niyo mga bata? Cellphone. Ayan, cellphone. Ayan.
Para saan ba yung mga cellphone na ginagamit natin? Pan-text, pantawag, di ba? Kung gusto natin makausap yung ating friend na malayo, di ba? Tumatawag tayo sa kanila. Kahit sa messenger na, sa Facebook ngayon, madali na makipag-usap kahit malayo yung kausap mo, di ba? So, napakadali yung communication kapag tayo ay gumagamit ng cellphone. Paano rin kaya tayo makakapag-communicate sa ating Diyos? Gagamit din kaya tayo ng cellphone? Yan ang ating memory verse nagsasabi kung paano tayo tatawag sa Panginoon. Alam niyo ba kung ano yung Bible, mga bata? Ito ay ang salita ng Diyos. Alam niyo ba na lahat ng kasulat sa Bible ay totoo at mapagkakatiwalaan? Ang Bible ay may dalawang bahagi. Ano yun? Old Testament and New Testament. Ayan, ang galing nila. Old Testament sa New Testament. Yan ang book ng Old Testament. 39. At ilan ang New Testament? 27. Akala ko, ilan ang total ng book ng Bible? Yan, very good, no? Wala yung Maccabees, hindi kasama yung Esdras, hindi kasama yan, kasi magsusobra siya sa 66. 66 lang po yung books meron ang Bible. At alam niyo ba, ang verse natin ngayon ay isinulat siya ni Pablo sa aklat sa mga mananampalataya sa Roma. Okay, mga believer sa Book of Romans. Kasi sa aklat ng Roma, ang ating memory verse, basahin ko sa Bible, 10 verse 13. Sabi dito, bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay naliligtas. Sige, basahin natin. Go, sabay-sabay, go. Bawat natin. Sabay-sabay, start tayo sa reference. Basahin ng lahat. Doon tayo sa reference magtatapos. Go. Roma 10:13. Bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Roma 10:13. Roma 10:13. Tagalog ang gusto niyo, puro yun. Sige. Explain ko lang, bawat. Sino may tinutukoy na bawat? Ikaw yun. Ikaw at ako. Yan, tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Paano ba tayo tumatawag sa pangalan ng Panginoon? Paano? Tama, sa pamamagitan ng panalangin. Okay, sa pamamagitan ng panalangin. Ano ang laman ng ating panalangin kapag tumatawag tayo sa Panginoon para tayo maligtas? Una, sasabihin ko kay God na inaamin mo ang iyong kasalanan. Hindi ka sa Kanya ng dapat. Inaamin ko po na ako'y makasalanan. Laman ang ating pagtawag is naniniwala ka na si Jesus, siya ay namatay at muli daw ay para bayaran iyong mga kasalanan. At sabihin mo rin na tinatanggap mo si Jesus sa puso mo bilang tagapagligtas. Kapag ikaw ay tumawag sa pangalan ng Panginoon, ano ang pangako ng Diyos? Maliligtas. Maliligtas. Ang tanong, saan ka maliligtas? Very good. Ano ba yung kasalanan? Ito yung mga bagay na iyong iniisip, sinasabi, at ginagawa na ayaw ng Diyos. Marahil nagsisinungaling ka, nag-cheat, kapag nag-e-exam, no, hindi nag-aaral, nag-cheat, o ano pa? Halimbawa, inutusan ka ng nanay mo, hindi ka sumunod, sabi ng nanay mo, bili ka ng sukat sa tindahan, kaya pa na, nanonood pa ako ng TV. Pag hindi ka sumunod, ikaw ay nakagawa ng kasalanan. Di ba? At bakit natin nagagawa? Kasi meron tayong gusto na gumawa ng kasalanan. Kaya ayaw natin magsinungaling, ayaw natin magnakaw, kasi nagagawa natin kasi pinanganak tayo hindi ka gusto na gumawa ng kasalanan. At tayo ay hiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. So para tayo ay maligtas, kasalanan ang gagawin natin, kailangan natin tumawag kanino? Jesus. Sa ating Panginoon Jesus upang tayo ay para ikaw ay maligtas sa kasalanan. Bata, kung hindi mo pa naranasan yung maligtas sa mga kasalanan, una mong gawin ngayon is tumawag ka sa Panginoon. Sa paanong paraan? Aminin mo yung kasalanan mo sa Diyos, hindi ka sa kanyang tawag. Paniwalaan mo sa Jesus at tanggapin mo si Jesus sa puso mo bilang
maranasan mo yung pagpapatawad ni Jesus. Pero bata, kung ikaw ay ligtas na, ibig sabihin, tumawag ka na sa pangalan ni Jesus, nanggap mo na si Jesus sa puso bilang tagapagligtas. Hindi ba may mga kaibigan ka, kalaro, na hindi mo nakakilala kay Jesus? Pagkakataon mo na sabihin sa kanila si Jesus na di maaaring magligtas sa kanilang mga kasalanan. Sige mga bata, tayo. Maglalaro tayo. Ang tawag sa game natin mga bata ay act a word. Anong pangalan ng game natin? Act a word. Pipili tayo ng mga salita at lalagyan natin ng action. Okay? Ang unang action ay ituturo ko sa inyo. Pagkatapos ko, pipili ako ng isa sa inyo magbibigay ng action gagawin natin. Okay, ako muna. Yung reference. Okay? Reference natin ay Roma 10:13. Naka-open palm na. Roma 10. Tapos baba. Tapos basahin yung pinalaman. Okay, sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Roma 10:13. Bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Roma 10:13. Kasi batang kasanda kita dito. Batang kasanda. Ay, pili ka naman ng word. No word. Lalagyan ng action. Pili ka. Tumatawag. Paano ang tumatawag? Tumatawag. Okay, sige. Sabay-sabay tayo. Sige. 1, 2, 3, go. Roma 10:13. Bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Roma 10:13. Ayan, si Batang Fatima. Sige, pwede ka naman. Kasi, si Juan na lang, tawag ka na gusto mong pupunta dito sa akin. Sige, siya daw. Ano pangalan mo ate? Trinity. Sige. Anong word na napili mo? Panginoon. So, paano? Sige. Sabay-sabay yan. Tatlo na yan. Go, 1, 2, 3, go. Roma 10:13. Bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Roma 10:13. Okay, tawag ka. May isa. Sunod-sunod na. Hindi, sige. Ganun talaga yung mga bata, mga friends yung tatawagin. Word. Isang word. Maliligtas. Sige. Sabay-sabay tayo. Okay, 1, 2, 3, go. Roma 10:13. Bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Roma 10:13. Okay, pili ka naman sa kabilang room. Kabilang room. Nakita. Isang word nila. Bawat. Ano? Pangalan. Anong action natin sa pangalan? Okay. Bye-bye na. Ito. Ikaw yung model dyan. Okay, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go. Roma 10:13. Bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Roma 10:13. Sana lang tawag kami. Sige. Bakit pala ba? Ano pa yung word? Bawat. Okay, sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Roma 10:13. Bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Roma 10:13. Kaya na ba? Kaya na? Kasi sabay-sabay kayo. Okay, sabay-sabay. Go with action na. Go. Roma 10:13. Bawat tumatawag sa
tatlo. Pwede na mo po. Okay, sino ang gusto mag-volunteer? Ako ang magbubulit sa inyo. Sige, si Batang Miko. Yan. Pasatawag tayo ulit sa mga bago na tayo pinili. Mga bata, action ba ang gawin niya rin? Mag-action na siya. Okay. 1, 2, 3, go. Roma, 10, labing tatlo, bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Roma, 10, labing tatlo. Pamangkin ang pipilit na mag-member sa kapatid. Yung punto ng tulog nila. Sino? Siya daw po. Roma 10:13. Bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Roma 10:13. Ang pulapak na natin sa Facebook. Ang bilis mo mag-response nito. Okay, magandang hapon mga bata. Magandang hapon po, teacher. Meron lang akong tanong sa inyo. Naranasan niyo na ba, minsan sa lugar ninyo, ay meron isang dumating na kilalang tao. At alam mo, lalo kunyari, sasabihin natin ang darating ay si Leo. Pero kailangan, at ang magandang balita ay, may dala siyang ayuda. Yun yung magandang balita. Pag gano'n ang pangyayari, anong gagawin mo? Pupunta ba kayo? Opo! Siyempre naman, pupunta tayo. Talaga pumunta tayo, may ayuda di ba? Pag ganitong bagay, ay napakabilis ng balitang kumalat. Ang daming marites na magkakalat ng balitang yan. At ang buong barangay susugod. Di ba? So dito sa ating pag-aaralan sa akin, makikita na. Ano ba tawag dito? Bible. So yung ating pag-aaralan ay mayroong ganong sitwasyon dito sa Biblia. At ang ating kwento ay manggagaling sa Mark chapter 10 verses 1 to 12. So, sabi natin, kapag meron tayo nabalitaan na isang tao na pupunta sa ating lugar, ganun din ang nangyari sa lugar na ito. Mabilis kumalat ang balita ng Panginoong Hesus ay babalik daw dito sa lugar ng Capernaum. Ang Capernaum ay makikita nyo ay bahagi ito na Galilee. So kung meron kayong mga Bible, sa panahon natin ngayon, Israel yan. Ayan, makikita nyo malapit siya doon sa dagat ng Sea of Galilee. At makikita nyo ang pangalan na lugar ng Capernaum. So ang Panginoong Hesus ay galing na siya dyan dati. At nabalitaan ng mga tao, minsan ay meron isang pinanganak doon sa sabsaban at nanirahan doon sa kanilang lugar. Pero ngayon, nabalitaan nila, babalik siya. At marami silang mga balitang naririnig tungkol sa kanya. Ang sabi ng iba, malaki na daw siya ngayon. Siya daw ay guro na, nagtuturo ng mabuting balita. No? Nagsasabi siya ng mga bagay na, yan, okay na po, yan. Hindi ko nakikita. So sabi natin, nabalitaan ng mga taong to ay nagkumpulan sila, nag-ipon-ipon sila, at nagtatanungan dahil ang balitang yon, nabalitaan nila na ang Panginoong Hesus ay nagpapagaling ng mga sakit. At hindi lang yun, nangangaral pa siya ng mabuting balita. Ang daming nag-uusap. Sabi ng isa, ako yung kapitbahay ko, sabi nga niya, gusto niya makita ng personal. Diba pag meron dumating na tao sa lugar natin, gusto natin silang makita. Gusto natin silang makita ng personal. So habang sila ngayon ay nag-uusap ng mga tungkol sa Panginoon, ng mga tungkol na bagay sa Kanya, meron din namang tinatawag natin mga posesero lang. Yan, yung mga wala lang paki, at gusto lang nilang makiusoso. At meron mga grupo ng mga tao na tinatawag na mga religyoso. Ito yung mga sumusunod sa batas ng kanilang mga reliyon at nagtuturo sa Panginoon, pero hindi nila kilala ang Panginoong Hesus. Kaya sabi nila, sila ay yung mga, di ko
ko alam kung anong tawag sa kanila. Nag-uusyoso na naiinggit lang. At gusto lang nila, sino ba itong tao to? Sino ba pinag-uusapan na yan? At kala mo kung sino siyang darating. Makakasyoso nga. Tignan nga natin kung anong gagawin niya. Sabi nila. At tapos ang Panginoong Yesus ay pumunta sa isang bahay kung saan siya ay magtuturo. Siyempre, ang mga tao pag nabalitaan nila, sa bahay ni Aling Maria sa pumunta. Lahat sila susugod doon. At lahat pupunta doon. Hanggang sa mapuno ang kanilang bahay. Wala nang space, wala nang lugar kung saan sila ay makakapunta pa. At lalo na, ang mga tao nagsiksikan sila. Pero lahat sila nakikinig ng mabuti. Ano ang sinasabi ng Panginoon sa tungkol sa kanyang mga salita. Ngayon, ang bawat isa sa kanila, hindi nila alam kung sino ang Panginoong Yesus. Sino nga ba ang Panginoong Yesus? Sabi ng Biblia, siya yung tinatawag na perpektong anak ng Diyos. Siya ay walang kasalanan. Siya ay nabuhay dito sa mundo. Sabi ng sa Matthew, sabi niya, for he shall save his people from their sin. Kaya daw siya pinanganak dito dahil meron siyang isang layunin. Kaya sabi natin, yung ibang mga tao, hindi siya kilala. Ang tingin lang sa kanya, siya ay isang ordinaryong tao. Kaya yung ibang mga tao ngayon ay nagkakagulo. Hindi nila alam, Diyos ba yan? Tao ba yan? Pero ang Panginoon ay siyang tunay na anak ng Diyos. Sabi ko sa John 3:16, kung bubuksan ninyo ang inyong mga Biblia, siya ang tinatawag na nabigatan sa buntong na anak. Sabi ng Biblia, John 3:16. Alam niyo ba yung verse na yun? Pero baka Bible, pakibasa nga. John 3:16, go. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Yes, siyang tinatawag na anak ng Diyos. So doon sa lugar na yon, ay maingay dahil sa maraming tao. Tapos, sa kabilang banda, meron isang lugar naman nakabalik ka na kung anong pangyayari doon. Dito sa isang lugar na ito, biglang tahimik. At hindi lang tahimik. Malungkot. Nakakalungkot naman. So, malungkot. Sobrang lungkot. Kaya ako malungkot. Ayan, kakabasa mo siya. Sobrang lungkot. Kung parang tayo ng pictures. Tapos ito ngayon, malungkot na malungkot doon sa sambayan na yun dahil mayroong isang tao na may sakit. Siyempre, ang hirap na may sakit. At siya ay tinatawag na lumpo. Alam mo ba kung ibig sabihin ng lumpo? Ito yung tao na hindi nakakalakad, hindi nakakagalaw. Kahit gusto niya tumayo, hindi siya makatayo. At sabi ng doktor, parang wala ng gamot na pwede painom sa kanya. Parang wala ng pag-asa itong taong to. No? Kapag parang siya yung talagang wala ng gamot na pwede ipainom para siya ay gumaling. Kaya nalulungkot ang kanyang pamilya dahil sa ang kanyang karamdaman ay parang wala ng lunas. Pero alam niyo ba, kung siya may problemang malaki yung kanyang karamdaman, alam niyo ba na tayo din, meron din tayong problema. Alam niyo ba ang problema natin? Kasalanan. Tulad ng taong to, nung siya ay malakas, gumagawa siya ng mga bagay na ayaw ng Diyos. Hindi niya sinusunod kung ano sinasabi ng Panginoon sa kanya. Kaya siya ay sinatawag na makasalanan. Anong sabi ng Biblia sa Romans 3:23? Kung sino gusto magbasa, meron ba kayong mga Biblia? Anong sabi ng Biblia sa Romans 3:23? For all have sinned and come short of the glory of God. Anong sabi ng all? Tama, tayong lahat, ikaw at ako, ay makasalanan daw. Gumagawa ng mga bagay na ayaw ng Diyos, tulad ng taong ito. Gumagawa siya ng mga bagay na hindi tama. Pag sinabi ng mama niya, huwag ka maglalaro, naglalaro siya. Pag sinabi ng mama niya, matulog ka na, gising pa rin siya. Kaya kayo, anong tawag ko sa kasalanan? Ito yung mga bagay na iniisip, ginagawa at sinasabi natin na ayaw ng Diyos. Alam niyo ba, anong mga ibang kasalanan pa na pwede natin ginagawa natin tulad ng isang batang katulad nyo? O magbigay nga ng halimbawa. Pagsisinungaling. Nananabunot. Talaga, nananabunot. Ano ba?
Naluluntok. Yan, nambubuli. Bawal na bawal yan. Ano pa? Nangongopya. Yan, ako, nag-check sa test. Ayun ba, nakasalanan yan. Alam ng Panginoon yan. At alam niyo ba, yung kasalanan na yan, hindi kaparusahan. Anong sabi ng Panginoon sa atin? Doon sa Romans 6:23. For the wages of sin is death. Ibig sabihin, ang kaparusahan, ikaw ay mahihiwalay ng walang hanggan doon sa Panginoon. Hindi mo siya makikita. Kaya ganoon kalaki ang problema natin. Tulad ng taong to na nagkaroon ng karamdaman na siya ay walang magpapagaling sa kanya, hindi na niya alam kung anong gagawin niya. Maging na kanyang mga magulang. Tapos, nung siya ngayon ay nandun, bigla na lang may dumating. Sino kaya yun? Parang advance yung ating picture. Mga palang sa ano. Kuya, huwag mo na magdadaanin dyan. Doon pa lang tayo, ya. Doon pa lang tayo sa bahay nila. So, siya ay nandun sa bahay nila. Tapos, unada na siya. Biglang dumating yung kanyang kaibigan. Madali-dali yung kaibigan niya. Naku, sabi niya, alam mo ba, dumating ang Panginoong Isus. Sino yun? Di ba yung Panginoong Isus na siya nagpapagaling sa mga may sakit? At ako, naniniwala ako na pwede kanyang pagalingin. Alam mo ba ang Panginoong Diyos? Siya daw yung ating tagapagaling ng ating mga sakit. Siya lang ang pwedeng magpagaling sa ating mga sakit. Walang imposible sa Kanya. Ay sabi natin, ang Diyos hindi lang siya nagpapagaling ng ating mga karamdaman, siya ay banal na Diyos at siya ay lumikha ng lahat ng mga bagay dito sa mundo. Walang ibang ibig sabihin ng manlilikha. Ano yung manlilikha? Yung gumawa ng mga bagay na nakikita natin sa mundo. Magbigay nga ng halimbawa ng mga bagay na nilikha ng Diyos. Mga puno. Maraming puno, no? Ano ba? Halimbawa? Mga ibon na lumilipad. Yan, oo. Kaya sabi natin, lahat ng ating Panginoon, hindi lang siya tagapaglikha, siya ay banal, at siya ay nagpapagaling ng ating mga karamdaman. Excited itong kaibigan niya. Sabi niya, tayo na, dadaling kita doon. Alam ko, pag-agilingin ka ng Panginoon dahil siya isang makapangyarihan ng Diyos. Kaya ito, nung narinig niya, ang ganawa nila, binitbit nila ang kanyang kaibigan. Dinala nila, binitbit nila doon sa lugar kung saan ang Panginoong Yesus kung saan siya ay nangangaral. Pagdating nila doon sa bahay na kung saan nandoon ang Panginoong Yesus, ay, ang daming tao. Paano natin ito makikita sa Panginoon? Pumunta sila sa pinto, punong-puno ng mga tao. Pumunta din sa kabila, ang dami rin tao. Pumunta sa likod, ang dami rin mga tao. Naku, ano kaya gagawin natin? Ano kaya yung pwede natin gawin? Ano kaya pwedeng solusyon ang pwede natin gawin? Nag-isip sila at nakita nila, mayroon akong nakita. Sabi ng isa, pwede pala natin iakyat. Wala naman palang ibang lugar. Pwede natin iakyat, tulong-tulong tayo. Tapos ngayon, tinulungan nila, syempre hindi man nila matatanggal yan. Ang ginawa nila, kasi noon, yung mga bahay nila, hindi kamukha ng bahay natin. Hindi yung hero o mga ganito. Ang bahay nila ay gawa sa putik. Mabigat yun. So gagawin nila, kailangan sisirain muna nila yung bubong. May umakyat na isa, at sinira, tinanggal-tanggal yung mga putik. So ibang mga tao, nabigla sila. Nanalaglag yung putik. Sabi siya, ay, ano ginagawa ng mga batang to? Bakit tinatanggal nila yung bubong? Ayan. Tapos sabi nila gano'n, dahan-dahan nilang binaba yung kanilang kaibigan na may karamdaman. Ang tanong, ano kaya ang gagawin ng Panginoon? Matutuwa ba siya? Ano kaya ang sasabihin niya? Palagay niyo, anong sasabihin niya? Gagalitan po sila. Pagagalitan. O hindi ba anong gagawin nila? Ano kaya pwedeng sabihin ng Panginoon sa mga batang ito na, o ano ba? Hello. Mag-hello lang. Hello. O, ano pa? Ano ba pwedeng gawin? Ayan, no? Ano sabi ng word out nyo? Jesus can forgive our sins. Ano ibig sabihin nun? So, ang nangyari nung nakita ng Panginoon, bumaba ang mga batang to at nakita niya. At ang sabi niya, talagang determinado sila na madala nila ang kanilang kaibigan dun
mismo sa harapan ng Panginoon at nalaman nila hindi lang Panginoon nagpapagaling, kundi anong sinabi ng Panginoon. Nothing is impossible sa Panginoon. Kaya sabi na, nung nakita nila, lumabas na sila, eto na sila ngayon. Lumaba at nakita sila ng Panginoon. Alam mo, anong sabi ng Panginoon? Anong sabi ng Lord ulit? Jesus Christ can forgive our sins. Yes, sabi niya, anak, ang iyong mga kasalanan ay pinatawad na. Sabi niya, ang mga tao na bigla, hindi nila inaasahan na gano'n ang sasabihin ng Panginoon. Bakit gano'n ang sasabihin niya? Sino ba siya? Para siya magsabi na magpapatawad siya ng kasalanan. Alam mo ba, ang Panginoon ay namatay sa krus para bayaran ang ating mga kasalanan? Siya yung namatay, nagtigis ng kanyang buhay para magkaroon lang tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Ano sabi dun sa Hebrews? Nasabi niya sa pagitan ng pagtigis ng kanyang dugo ay pagkaroon ng pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Amen. Sabi niya, yun ang sinabi ng Panginoon sa kanila. May nagreklamo na naman itong mga osyusero at mga inglitero na nandoon. Ang sabi nila, bakit niya sasabihin yun? Sino ba siya? Ano ba ang kanyang kapangyarihan para sabihin yun? Pero sabi ng Panginoon sa kanila, kung ano pinagsasabi nila, anong sabi ng Hebrews 8:12? O sino may Bible, pakibasa ang sabi mo sa Hebrews chapter 9 verse 12. Habang nandito tayo, gagawin kita naman. Sige po, pakibasa yan. Ang mga bata, pakibasa. Ano sabi niya? Hebrews 9:12. Sige po. Parang din nalilinig ko. Nagbubulungan tayo. But by His own blood, He entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. Dahil sa pagtigis ng kanyang dugo, tayo magkakaroon ng katapusan ng ating mga kasalanan. Kaya sabi nga hindi imposible sa Panginoon na siya ang magpatawad dahil binayaran na niya yung ating mga kasalanan. Kaya sabi niya, itong mga nagsasabi sa kanya, yung mga asusero, nakita nila, pinaliwanag ng Panginoon sa kanila na siya mismo ang Panginoon na namatay doon, na dinadala ng Panginoon para bayaran yung ating mga kasalanan. At sabi niya, yung kasalanan ninyo, sabi niya na siya, wala kayo, siya mismo ang magbabayad. Hindi na kayo magbabayad. Siya wala siyang kasalanan, pero tayo meron siya. Pero namatay siya doon sa krus para bayaran yung ating mga kasalanan. Hindi lang siya namatay, naibigay at nabuhay ng muli. Kaya ginawa ng Panginoon yung binigay niya ang kanyang sariling buhay para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tapos ngayon, ang iba naman ay tumatawa. Yung ibang tao, nung nakita nila na ang Panginoon ay kinakausap niya, yung mga tao ko na nagbubulungan. Tapos sabi niya, ano bang mas madaling sabihin sa inyo? Yung patawarin yung kasalanan niya o tumayo siya at lumakad? Palagi niyo, sasabihin nila. Yung siya ay una. Sabi ng Panginoon, dahil yung una niyang problema, kasalanan. Yun muna ang binigyan niya ng solusyon. Dahil ang Panginoon, ang siya lamang pwede magpatawad sa ating mga kasalanan. At pagkatapos, sabi natin, nung iba naman tao ay nakatingin, dinapitan muli ng Panginoon ang taong may sakit. Yan. So, sabi niya ganun, binabasa sila ng pagkakita niya, ito na yung sinabi niya. Alam ba natin na ang mga bagay na ginagawa ng Panginoon ay ginagawa natin ay walang lihim sa Panginoon. Lahat ng bagay ay alam ng Diyos. Siya yung lahat ang nakakaalam ng mga bagay, maging yung mga kasalanan na ating ginagawa. At siya lang ang pwedeng magpatawad sa ating mga kasalanan. Kaya pagkatapos na makausap ng Panginoong Hesus ang mga taong ito na sinasabihan niya at pinaliwanag sa kanila, at ito ngayon bumalik siya doon sa taong may sakit. Nung nakita niya ang taong ito na hindi siya gumagalaw, ang sabi ng Panginoon ay, tumayo ka, lumakad ka, kunin mo ang higaan mo at umuwi ka na. Paano mangyayari yun? So yung mga tao,
Naghihintay sila. Maya-maya, biglang tumayo yung taong lumpo. Hindi lang siya tumayo. Naglakad pa. Kinuha Ay, yung tumakbo. kanyang higaan at naglakad. At tumakbo. Umuwi. Ay, akala ko tumakbo. Di ba napakagandang bagay yun? Opo. Na ang Panginoon Diyos na siyang nagbigay sa atin ng gumawa ng mga bagay nito na isang Diyos ang kapangyarihan na nagbayad at nagpatawad ng ating mga kasalanan. Sabi ng Ephesians 2:17, in Him we have the forgiveness of sin. Kung hindi niya tayo pinatawad sa ating mga kasalanan, ano kaya mangyayari sa atin? Anong mangyayari sa ating mga buhay? Pero ang Panginoon ay tunay na matapat. Sabi niya, no, hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iwan. Anong sabi ng John 1:12? Kung tapat ka. John 1:12, Kung tapat ka. any in Christ. Oo, kung tapat Sino man ay magkakaroon ng karapatan maging Anak ng Diyos. Pamukha ng binasa yung verse kanina, yung Romans 10:13. Anong sabi ng Romans 10:13? Memorize. Ang memory verse natin. Romans 10:13. Bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ano sabi niya? Bawat tawag, tatawag ka lang. Paniniwalaan mo kung anong ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. At anong mangyayari sa iyo? Ikaw ay Maliligtas. So ngayon, pag ikaw ay naligtas na, ikaw ngayon ay may karapatan na para maging tawaging anak ng Diyos. Mga bata, pagkatapos ng lungkong yun na umuwi at siya ay pumunta sa kanilang mga bahay, siya ngayon ay natuwa ang kanyang mga magulang. At tinanong sila, anong nangyari sa kanya? At binalita nila kung anong nangyari at kung anong ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay. At alam mo ba, ikaw din, sabi ng Panginoon, mahal ka ng Diyos. Gusto din niya na patawarin ang iyong mga kasalanan. Kung ikaw, alam mo, sabi natin, tayo ay makasalanan, gumagawa tayo ng mga bagay na hindi dapat at may kaparusahan ng kasalanan. Ngayon, sabi ng Panginoon, ito siya. Binigay niya sa atin ang kanyang mismong buhay. Ang gagawin lang natin, anong sabi ng Acts 16:31? Believe in the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Anampalataya ka lang at ikaw ay maliligtas. Ngayon, mga bata, sabi natin gano'n. Kung nakita natin kung ang Panginoon ay nagpapatawad ng ating mga kasalanan, ikaw ba, gusto mo ba na mapatawad din ang iyong mga kasalanan? Gusto mo rin ba na ikaw ay manampalataya sa Panginoon at makakasama mo siya doon sa langit na bayan? Gusto mo rin ba yun? Ipit mo ng isa-isa. Oo, ngayon, sabi natin, Sa John 3:16. pinag-aralan natin kanina, paulitan natin, ano ngayon ang gagawin natin? Anong sabi ng Romans 10:13 ulit? Gagawin mo? Call? Bawat tumawag sa And then, pangalan. sabi ng isang Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Ngayon, mga bata, sabi natin, kung tunay nga na gusto nyo tanggapin ng Panginoon bilang yung sariling tagapagligtas o sarado mo na yung mga mata. Yan, kung tinatanggap nyo na kayo isang makasalanan at sabi ng Panginoon ay namatay siya dun sa krus para sa ating kaligtasan. Pikit mo na yung mga mata, walang titingin. Ang lahat ng gusto na tanggapin ng Panginoon, nalaman niya sa araw na ito na siya ay makasalanan at ang Panginoon ay mahal siya. At namatay ang Panginoon Jesus sa krus para bayaran ng kanyang kasalanan. Gusto niyo bang gawin yun? Gusto niyo bang tanggapin ng Panginoon bilang inyong sariling tagapagligtas? Pakitaas nga ang inyong mga kamay. Yan, salamat mga bata. O sino pa? Sino pa hindi pa sigurado na tatanggap sa Panginoon? Ngayon, yung lahat ng mga nagtaas ng kamay, sumunod kayo sa aking panalangin. Pag sinabi ko sumunod sa panalangin, bawat salita ay susundin niyo. Pag sinabi ko, Panginoon, nagsasabihin niyo, Panginoon. Ulitin natin ha. Panginoon Diyos. Panginoong Diyos, Ako po, nalaman ko Nalaman ko. nalaman na ko ako na ay isang ako makasalanan. ay isang Kayo kasalanan. po Kayo ay po. namatay kung sa krus ng Kalbaryo Ay namatay sa para krus ng bayaran Kalbaryo para bayaran ang ang kasalanan. aking kasalanan. Ngayon po, Ngayon po, tinatanggap ko po kayo tinatanggap
Tanggap ko po bilang kayo aking sariling bilang tagapagligtas aking sariling at tagapagligtas at Sa Panginoon. pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So Amen. ngayon, may mga bata pa na hindi pa sigurado mamaya gusto niyo pang malaman ng tungkol sa Panginoon at maintindihan pang lalo. Doon lang ako doon sa dulo. Doon lang ako sa dulo ng classroom. Gusto niyo magpaiwan, magkikita tayo mamaya. Okay? Para maintindihan niyo pa lalo kung ano ang kahulugan at anong gustong gawin ng Panginoon sa inyong buhay. At yung mga iba naman, mga mananampalataya na, ano kailangan natin gawin, sundin lang natin kung anong gusto ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen. Pwede ba mga bata? Okay na ba Opo. tayo? Sige, so manalangin na tayo. So Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito, yung pagpalain ng mga bata ito, lalo po yung mga tumanggap at tunay na intindihan ng bilang kahulugan ng kaligtasan. Ito po ang sa ating dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Jesus Christ can forgive your sins. Masaya, active, at saka excited. Jesus Christ can forgive your sins. Jesus Christ. Jesus lang palagi ako. Shortcut. Shortcut. Jesus Christ. Alam niyo na ba kung anong gusto niyo paglaki niyo? Sige nga, sino magtanong tayo? Wala namang mga ideas. Si Shira. Shira, anong gusto mong maging paglaki mo? Ay, gusto niyo maging teacher? Very good. Sino pa? Pagkatapos ng sige, si Faith. Vetmed? Oo, balita ka dito sa Magalang. Madaming vetmed. Dahil kasi may malapit na school. Again. Gusto ako maging principal. Ay, gusto ko din yan. Very good. Oo, sige. Pwede naman siguro yun. Oo, very good. Ano? Alam niyo ba na merong bata noong matagal na panahon, 1850, hindi pa ako pinapanganak, no? Matagal-tagal na. Ngayon ano ngayon? 2025. Yun, 1850 pa. Sa isang lugar sa Scotland. Ang pangalan mo, place is Dundee, Scotland. May isang bata doon na ang pangarap niya, paglaki niya, ay maging isa siyang missionary. Alam niyo ba mga bata, ano yung missionary? Narinig mo na ba yun? Okay, ang missionary ay isang tao na nananampalataya kay Jesus at siya ay witness o siya ay saksi sa ginawa ni Jesus at sa pag-ibig ng Diyos at pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan. At nagpupunta siya sa mga lugar para ipahayag ang pag-ibig at kaligtasan ng ibigay ni Jesus para sa atin. Ang tawag doon ay missionary. Pwede tayo maging missionary sa lugar natin, pwede tayo maging missionary sa ibang lugar. Pero si Mary Slessor ay gusto niyang maging isang missionary. No? Every Saturday, nung bata si Mary Slessor, lagi silang nagpupuyat kada Saturday ng gabi. Alam niyo ba bakit? Hinihintay nila yung kanilang tatay na umuwi. Kasi pagkagaling ni daddy niya sa trabaho tuwing Saturday, siya ay naglalasing. Hindi siya agad umuwi. No? Kaya yung mga kapatid ni Mary, yun, ang unang natutulog dun sa kanila maliit na hindi masyadong kagandahang bahay. Pero si Mary kasama ng nanay niya nandoon at siyagang naghihintay sa kanyang tatay. No? Sa kanyang tatay, matyaga silang naghihintay sa kanilang tatay. Minsan sa kanilang paghihintay, sila ay nagbabasa at minsan sila ay nagpipray. Ngunit
Nung araw na yun, hindi naman siya kakaiba. Katulad lang siya ng ordinaryong sa atin din na naghihintay sila. At biglang, sinipang dada niya ang pintuan. Ano? Siguro ganun din ang naramdaman ng nanay ni Mary Slessor, tsaka si Mary Slessor. Biglang, ganun kasi lasing siya. At nakatingin lang yung kanyang asawa at saka ang kanyang anak, pero si Mary. At sabi niya, yan lang ang tira sa sweldo niya ng buong linggo. Inutos niya sa kakalasing niya. No? At pagkakasyahin nila ito sa pagkain ng another week. Lagi silang kapos sa pera. Kasi ang tatay niya ay nagbibisyo. At ang ginagawa nila para sila ay makaraos na bibenta sila ng mga furnitures. Yung gamit nila lang po nila maubos. No, sa kabenta para makaraos lang sila sa pagkain, pagbili ng gamit, pagbili ng damit. Ganun lang sila nakakaraos. At alam niyo paano pa yung ginawa ng tatay ni Mary Slessor? Yung tinabi-tabi na pagkain na para sa kanya, para siya makakain. Kasi baka lalo siyang hindi pa. Wala siyang pagkain. Itinapon pa niya yun sa may apoy. Sinayang niya yung pagkain. At si Mary Slessor ay nakatingin lang doon sa kanyang tatay. Pero alam niyo ang ginawa niya? Kinuha niya si Mary Slessor at kanyang inilabas sa malamig na gabi. Kung kayo yun, inhalis kayo palabas ng tatay niyo sa bahay ninyo at kalamigan ng gabi. Ang Scotland, Europe yun. Nag-snow yun. Di ko alam kung yung time na yun winter, pero gabi, madilim, at ilalabas ka ng tatay mo. Ano yung mararamdaman ninyo? Matatakot kayo, no? O siya, umiiyak. Talagang, sabi niya, Daddy, gusto mo ako, malapit, madilim na natakot ako. Sabi niya, pero walang magawa ang nanay ni Mary Slessor. Kaya nagtiis si Mary Slessor doon sa sulok ng sa isang sulok ng aali, ng daan. At nag-antay siya doon hanggang madaling araw. At nung makita niya ang tatay niya na umalis na for work, doon lamang siya nakapasok. Alam niyo, nung bata si Mary Slessor, hindi din naman siya ganun medyo naughty siya. No? Ang tawag niya sa sarili niya, wild lassie. Sabihin ng last girl, batang babae. So wild siya. So, minsan pasaway siya, gano'n. Minsan may mga kasamahan siya mga kalaro na makulit na naglalaro sa daan. No? Hindi siya yung typical binabata na makulit. Sa araw, may isang matanda na nakakita sa kanila. No? Sa kanilang paglaro-laro sa labas. At inaya nila ang mga ito, sina Mary Slessor. No? At in-invite nila sila na mag-aral ng salita ng Diyos. At nalaman ni Mary Slessor na mahal pala siya ng Diyos. Mahal siya ng Diyos at si Kristo ay namatay para sa kanya at binigay niya kayong buhay para siya ay maligtas mula sa parusa ng kasalanan niya. At nung araw na yun, nagdesisyon si Mary Slessor na siya ay manampalataya sa ating Panginoong Jesus. So si Mary Slessor, kahit siya ay tumanggap na kay Jesus, hindi rin naging magaan ang kanyang buhay. Mahirap pa din, no? Naglalasing pa rin ang tatay niya. So, habang bata sila, si mami niya nagtumulong din magtrabaho, kaso nagbuntis. No? So, hindi na siya pwedeng magtrabaho. Kaya si Mary Slessor, napilitan siyang magtrabaho sa edad na 11 years old. So, nagtatrabaho siya doon
sa hapon, nag-aaral siya. So, nung 14 years old na siya, patuloy pa rin siya nagtatrabaho. Pero ang trabaho niya ngayon, dahil medyo matanda na siya, 12 hours na siyang nagtatrabaho. So, ang trabaho niya ay weaver. Gumagawa ng tela. Yun ang naging trabaho ni Mary Slessor. No? Hanggang dumating yung tatay niya, hanggang dumating yung time ng tatay niya, namatay din. Sa kakalasin niya. Namatay. No? So, hindi ko alam ang feeling ni Mary kung magiging masaya ba siya kasi wala na siyang tatay na Bubog sa kanya. sa kanya. So, siya nag-weave. Yun ang naging trabaho niya. At kahit wala siyang time, yung hindi na siya makapunta sa school, may spare time pa rin siyang magbasa kasi gusto niya matuto. At alam nga ng favorite day ni Mary Slessor, na kanyang pagtanda, ng 26 years old na siya, trabaho pa din siya. So, nung pagtanda niya, ang favorite niyang day is yung Sunday, yung kanyang day off. Kasi, Sunday is Lord's the Lord's Day. So, nagsisimba siya. So, doon, naririnig niya yung message ng Word of God. At yung isa pa doon ay nakakapakinig siya ng mga mission stories, mga story ng mga buhay ng mga umahayo papunta sa China, nagpupunta sa Japan, nagpupunta sa Africa, para malaman niya yung mga ginagawa ng mga missionary sa ibang lugar. So, nalaman niya nung pumasyal, hindi lang niya naririnig, hindi siya ng kwento-kwento lang. Minsan ay pumasyal sa kanila yung missionary ng West Africa, ang tawag dun sa lugar na pinupuntahan niya ay Calabar. Sabihin niyo nga, Calabar. Calabar. Si William Anderson, isa siyang missionary sa Calabar, sa West Africa. At kinuwento niya mismo doon na naririnig ni Mary Slessor na ang mga tao dun sa Africa ay wild. Maano din yung parang yung evil spirit, maano doon. Kasi nagpa-practice din sila ng mga witchcraft. Alam niyo ba, kapag ang family nyo nag-anak ng kambal, papatayin nila kasi naniniwala sila, kapag kambal ang anak mo, yun ay malas. Kaya si Mary Slessor at ang nanay niya, nagkaroon ng kabigatan sa puso nila na ipanalangin ang missionary kasi ganun pala kadelikado sa Calabar na binabawal nila yung mga nagtuturo tungkol sa Diyos. Kasi meron silang mga Diyos na pinapaniwalaan no? At meron din silang mga practices na ginagawa. At kaya pinag-pray nila Mary Slessor at yung mami niya, yung mga tao sa Calabar at maging yung mga missionaries na nandun. No? So, nagpipray sila. So, si Mary Slessor, dahil nasa puso niya yung paglilingkod, pinili niya na mag-volunteer sa kanilang Sunday school. So, doon sa street, Queen Street, ang tawag doon sa street kung saan nangungupahan sila yung church na kung nasaan. So, doon, balita yung street na yun. Notorious yung street na yun kasi nandun yung mga wild boys, mga tropa-tropa, no? Na mga lalaki na naggugulo ng mga ingay. Kapag may nagtuturo ng Buddhist club, sila nagbabato. Hindi nagbato makiputi. At alam niyo kung ginagawa nila? Binabawalan nila yung mga batang nag-a-attend ng Sunday school. Nag-a-attend ng Buddhist club. Kasi ayaw nila, gusto na may matuto sa Bible. Gusto nila siguro lumaki yung gang nila, no? So, sinasaway nila, ayaw nila. Isang gabi, si Mary, datangan dun sa Queen Street. Medyo madilim. Hindi niya napansin, itong tropo ito ay makakasalubong niya. At sabi niya, binawalan siya.
Ngunit si Mary Slessor ay nakatingin lang dun sa leader ng band. Eye to eye. Hindi nila alam, astig si Mary, no? Nasanay na siya din sa tatay niya eh. So, walang pikit, walang kurap. Nakatingin lang siya doon at hindi siya natatakot. At binawalan siya na magturo. Sige nga, tignan ko nga yung tapang mo. Sabi niya. So, merong siyang palit na merong metal dun sa dulo at ginanon niya. Siyempre, yung iba, baka tumakbo na, matatakot, pero si Mary Slessor, nakatingin pa rin sa kanya dahil nananampalataya siya na ang Diyos ang nag-iingat sa kanya. Pero palapit ng palapit, hindi siya umiimik at hindi siya nagpatinag na babawalan siya magturo ng Bible doon sa church na yun. Hanggang napansin na lamang, naramdaman na lamang ni Mary Slessor na humangdi ang kanyang noo dahil natamaan siya ng bakal na ginaganon ng leader ng tropa. Nakita nito ang kanyang karapatan sa kanya, ikaw ay matapang. At alam nyo, nung sabi ni Mary Slessor sa kanila, umattend kayo ng Sunday school. Yun ang sabi nila, at yun ang nangyari. Umattend nga sila ng Sunday school. Pagka-session ulit, nandiyan na sila. No? Umattend sila. Habang nagtuturo si Mary Slessor sa Scotland, hindi nawala sa puso niya yung gusto niya mag-mission sa Calabar. So, nag-pray sila ni mami niya. Ngayon, nabanggit niya na gusto niya mag-mission sa Calabar. Anyway, malalaki na yung mga kapatid niya, pwede na sila maghanap buhay sa sarili nila, at pwede na nilang tulungan yung nanay nila, at pwede na siyang umalis. At sabi ng mga tao, pupunta ka sa Calabar? Napakadelikado doon. May mga mamamatay tao doon. Tapos ayaw nila yung mga nagtuturo ng Bible doon. Sa palagay ng mga bata, ito ang sinasabi ng mga tao dito sa kanya. Palagay niyo magpapabago sa isip ni Mary Slessor na pumunta sa Calabar? Okay, malalaman natin yan sa susunod at pananta. Next meeting. Nabitin ba kayo? Okay. O kung nabitin kayo, dumating kayo ulit sa sabi. Yan mga bata, nakinig ba kayo sa ating kwento? Ngayon ay tayo ay maglalaro. Yan. Group 1 dito sa harap, group 2 doon sa likod. Ang tawag sa game natin ay, nasaan na yung aking PowerPoint? Song. Ayan. Sige. Ito yung instruction, makinig kayo Maggie. Magtatanong si Kuya Mark, and then, kapag tamang sagot mo, pipili ka ng number. Sige. Next slide. Pipili ka ng number dyan. Pero hindi mo sure kung yung number na yun mapupunta sa inyong group. Diba, group ko nito na nakasagot, tama. So, pipili siya ng number. Pag pili ng number, merong score yun bawat silog. Yung score na yun ay madadagdag sa inyo. Kapag sinabing isa pa, chance pa, isa pa, pwede pa magdagdag, pag-open hanggang sa mag-group. Pero, iiwasan nyo yung word ng Z. Kasi yung score na naipon ninyo, mawawala. Bigla wala na kayo ang score. Okay? So, kaya lang magsasabi, more, sige, dagdag pa. Dagdag pa, bukas pa, bigyan ng number. More, pwede pa. Hanggang sa, basta iwasan ng yung word ng Z. Wala na kayong score. Okay? Jackin po yung dalawa nag-reverse kanina. Sige. Jackin po, isa na. Bato, pick. 1. Sino mauna? Batu, Pick 1. Bato, pick. Gamot sa Okay. Sino nanalo? Sige. Hindi nyo sasagutin sa likod, sila lang yung sasagot. Isa lang yung answer. Pag mali yung answer nyo, bibigyan namin sila sa kanila. Parang marami yung kabila. Magbawas na. Dalawa. Dito siguro sa harap. Dalawa. Punta dito sa harap. Kasi marami masyado sa likod. Okay, nagyo. Okay. Dito sa inyong group lang ito yung question. Number 1. Ano ang ating memory verse ngayon? Sige, sabay-sabay yung group 1 tumayo. Tayo. Sabay-sabay quote ang ating memory verse. 1, 2, 3, go.
Okay, tama ba? Sige, marinang mapo. Ibili tayo ng number doon sa Zoom natin. Ano nangyari?